Sa Bishop Avenue, Hilagang, London, alam naming may ilang ari-arian si Mojtaba Khamenei, ang bagong pinakamataas na pinuno. Isipin mong sumisigaw ng kamatayan si Israel sa Tehran. Pero palihim na may maranyang apartment katabi ng embahada ng Israel sa London. Nakakabaliw man pakinggan, pero ito ang realidad para kay Mojtaba Khamenei, anak ng dating pinakamataas na pinuno ng Iran. Hindi ito simpleng pagkukunyari o pagmamalabis. Ipinapakita nito kung paano ang bilyon-bilyong nakaw na dolyar ng Iran ay dinadala para magtayo ng pandaigdigang imperyo habang naghihirap ang karaniwang Iranian. Ngayon, ilalantad natin kung paano natin si Mojtaba ng lihim na imperyong nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyong dolyar ayon sa ilang taya. Tututukan natin ang mga pangyayari, susuriin ang mga eskema, at ilalantad ang epekto sa mga taga-Iran. Pero una, sino si Mojtaba Khamenei? Paano naging tahimik na kleriko ang naging pandaigdigang real estate negosyante? Ipinanganak sa Tehran noong 1900 at 69 siya ang ikalawang anak ni Ali Khamenei na namuno sa Iran mula 1900 at 80 hanggang sa kamakailan niyang pagpanaw noong 2026. Iba si Mojtaba sa ibang tagapagmana ng politika. Iniiwasan niya ang kamera, hindi nag-i-interview, at lihim ang buhay. Matagal na, kilala lang siya ng mga Iranian bilang misteryosong anak ng pinakamataas na pinuno at bihirang mabanggit sa labas ng Iran. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanya dahil sa kanyang impluensya. Maraming tulad ni Mojtaba mula sa nagharing uri ng Iran ang nag-aral sa mga seminaryong panrelihiyon na hindi lang para sa pagdarasal, kundi pabrika rin ng kapangyarihan. Bumubuo ang mga estudyante ng matatag na ugnayan sa mga kleriko, politiko, at opisyal ng seguridad na humuhubog sa rehimeng Islamiko. Nagbigay kay Mojtaba ng akses sa malalalim na network sa estado ang panahon niya sa mga seminaryo, pati na sa hukbong bantay ng Rebolusyong Islamiko, IRGC. Hindi lang militar ang IRGC, kundi isang imperyo rin ng negosyo. Pinapapatakbo nito ang mga kumpanya sa konstruksyon, telekomunikasyon, mga kumpanya ng barko, proyektong enerhiya, at kontrolado ang smuggling routes at mga bangko. Ang suporta ng IRGC ay nagbibigay ng pera, proteksyon, at impluensya. Sabi ng analyst, matibay ang ugnayan ni Mojtaba sa mga senior commander ng IRGC. Ayon sa ulat, nagkaroon siya ng kapangyarihan lagpas sa silid-aralan. Sa huling bahagi ng dekada 2000 si Mojtaba ay kinilala bilang tagong tagapagpatakbo. Noong kilusang luntian ng 2009, may ulat na tumulong siya sa pagkoordina ng pagsupil sa milyon-milyong Iranian na nagprotesta laban sa pinagtatalunang eleksyon. Libo-libo ang inaresto at napigilan ang pag-aalsa. Bagamat di nakumpirma ang papel niya, naniniwala ang ilan na siya ang kumukontrol sa likod ng tabing. Pagkalipas ng mga taon, sa edad 56 si Mojtaba Khamenei ay mahigpit na konserbatibo at kilala sa pagiging lihim. Noong 2011, pinatawan ng sanksyon siya ng Estados Unidos dahil sa paglabag sa karapatang pantao kaugnay ng marahas na pagsupil sa mga protesta. Bihira siyang lumabas sa publiko at kahit namatay ang ama niya sa pag-atake, nanatili siyang nagtatago. May chismis na nasugatan siya sa pagsabog. Pagkalipas ng ilang araw, itinalaga siya ng kapulungan ng mga eksperto suportado ng IRGC bilang bagong pinakamataas na pinuno. Para maintindihan kung paano ito nangyari, kailangan nating tingnan mismo ang pag-atake. Noong Pebrero 28, inilunsad ng US at Israel ang unang atake ng digmaan ng Ramadan gamit ang mga jet. Target nila ang compound ni Ali Khamenei sa Hilagang Tehran. Malakas ang atake at napatay agad si Ali Khamenei. Kasama niya rito ang mga kaalyado, sina IRGC Commander Amir Nasirzadeh at Muhammad Pakpur. May ulat na ilang miyembro ng pamilya ni Mojtaba nadamay sa pagsabog. Dahil dito, naantala ng ilang araw ang kumpirmasyon ng Iranian state media. Sa huli, inamin nila ang pagkamatay ng pinakamataas na pinuno na nagdulot ng agarang pagkawala ng liderato at naputol ang pamumuno ng Iran sa isang gabi. Bagamat nabigla, nanatiling buo at agad kumilos ang IRGC para maiwasan ang kaguluhan. Si Mojtaba, sa kabila ng mga usap-usapan na siya ay nasugatan, ang tanging maring maging tagapagmana. Taglay niya ang lahi, ang pagsasanay bilang kleriko, at higit sa lahat, ang tiwala ng hukbo. Sa loob ng ilang oras, nagtipon ng mga komandante, tinuturing ang kanyang paghalili bilang pagsuway sa US at Israel. Noong Marso siyam, nagtipon ng kapulungan ng mga eksperto sa emerhensyang kalagayan. Ang grupong ito ng matatandang kleriko ang pumipili ng pinakamataas na pinuno. Sa teora, pinagdedebatehan nila ang kandidato, pero IRGC ang may malaking impluensya. Dahil sa suporta ng hukbo, naging pinakamataas na pinuno si Mojtaba. Inanunsyo ang desisyon bilang pagkakaisa. Pero para sa maraming Iranian, isa itong namamanang paglilipat ng kapangyarihan at patunay ng dinastiyang pampamilya ang sistema. Malaki ang epekto ng pananaw na yon sa politika.
Itinatag ang Islamic Republic matapos ang revolusyon noong 1900 at 79 bilang pangtutol sa monarkiya at pamumunong na mamana. Ang kapangyarihan ay dapat manggaling sa relihiyosong autoridad at lehitimidad ng revolusyon, hindi sa dugong pampamilya. Ayon sa mga kritiko, kung ipapasang pamumuno mula ama sa anak, para nagiging dinastya ito. Isang sistemang sinabing pinalitan ng revolusyon. Sa Iran, delikado ang ganitong paghahambing. Maraming Iranian na matatanda ang nakakalala ng pagbagsak ng Shah dahil sa maraming taon ng galit ng publiko sa katiwalian at hindi pagkakapantay-pantay. Ang ideya na maaring muling mapunta ang bansa sa isa pang dinastiyang pampamilya ay naging isa sa mga pinakasensitibong usapin sa loob ng sistemang pampulitika. Ang kanyang pag-angat ay nangyayari sa panahon ng krisis. Araw-araw binobomba ng airstrike ang Tehran na nagiiwan sa lungsod na sugatan at niyayanig. Tumaas ng 20% ang presyo ng langis magdamag, dahilan ng pag-akyat ng pandaigdigang presyo ng gas at pag-ugan ng mga ekonomiya sa labas ng Iran. Ang mga karaniwang Iranian ay nakakaranas ng nakapirming account, walang laman na estante at bumabagsak na infrastruktura. Nagkukumpulan ang mga pamilya sa basement habang umuulan ng misil, habang tahimik na inililipat ng mga elite ang yaman nila abroad. Ang katahimikan ni Mujtaba ay nagdadagdag ng kawalang katiyakan. Nagtatanong ang mga tao kung nasugatan ba siya sa pag-ataking pumatay sa kanyang ama, nagluluksa ng pribado, o ayaw lang magpakita. Lalo pang lumalakas ang mga haka-haka tuwing walang sagot. Sa bansang balisa, mas malakas ang katahimikang iyon kaysa anumang talumpati. Sa krisis na yon, hindi maitatanggi ang laki ng tagong yaman ni Mujtaba, lalo na kapag nakita mo kung paano ito naipundar ng lantaran sa ibang bansa. Kapansin-pansin ang kabalintunaan. Isang taong nananawagan ng sakripisyo at paglaban sa sariling bayan habang namumuhay naman na parang hari sa ibang bansa. Sa loob ng maraming taon, sinubaybayan ng mga investigador ang mga maranyang ari-arian sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat ay nakatago sa likod ng mga offshore na kumpanya na konektado sa kanyang network. Ang kanyang imperyo, na tinatayang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ayon sa ilan, ay lubang taliwas sa araw-araw na paghihirap ng mga karaniwang Iranian. Kitang-kitang pagkukunyari. Mulay, ang parehong leader na sumisigaw ng paglaban mula sa mga bunker sa Tehran ay may-ari ng mga apartment sa pangunahing lugar sa London. Ayon sa isang source na pamilyar sa mga aktibidad na pang-ekonomiya ng hukbong bantay, sa nakalipas na 48 oras, halos $1.5 bilyong ang inilabas mula Iran gamit ang kripto, hindi sa mga bangko, papuntang Dubai. Kapansin-pansin, hindi aksidente na naging bahagi ng kwento ni Mujtaba Khamenei ang London. Sa matagal na panahon, tahimik na naging malaking taguan ng yaman ng mga dayuhan ng London. Tinatawag ito ng mga investigador na pandaigdigang labahan ng mga elite sa politika. Naglagak ng pera sa merkado ng ari-arian sa lungsod, ang mga oligarko ng Russia, opisyal ng gitnang Asya at tycoon ng gitnang silangan. Simple lang ang dahilan. Pinapahintulutan ng batas sa real estate ang mga dayuhang kumpanya na bumili ng bahay nang hindi inilalantad ang tunay na may-ari. Ibig sabihin, maaring bumili ng mansion sa London ang isang kumpanyang shell mula sa Caribbean, at mananatiling nakatago ang totoong tao sa likod ng kumpanyang yon. Dahil sa butas sa batas, naging mga kalye ng bakanting mansyon ang ilang parte ng lungsod na pag-aari ng mga hindi kilalang na korporasyon. Nang siyasatin ng mga investigador ang mga ari-ariang konektado kay Mujtaba Khamenei, napansin nilang kapareho rin ang sistemang ginagamit ng kanyang grupo. Ngunit may politikal na simbolismo at hindi lang basta dayuhang mamumuhunan. Pamilya ito ng isang kilalang anti-kanuraning leader na tahimik na nagtatago ng yaman sa Britanya. Ang kakaiba sa bakas ni Mujtaba ay kung gaano ito itinago, dahil wala sa mga ari-arian ang nakapangalan sa kanya. Dumadaan ito sa mga kumpanyang itinatag sa offshore na lugar gaya ng Sipre at Isle of Man. Sa papel, parang walang koneksyon ang mga kumpanyang ito. Sa katotohanan, bumubuo sila ng isang kadena na halos imposibleng makita kung sino talagang nasa likod ng mga pagbili. Pinapayagan ng estrukturang ito si Mujtaba na kontrolin ng mga mamahaling ari-arian habang nananatiling hindi nakikita sa mga opisyal na talaan. Gamit ang paglilihim na iyon, isang pangalan ang laging lumilitaw bilang pinagkakatiwala ang tagapamagitan. Paulit-ulit lumalabas sa mga dokumento ng ari-arian, papeles ng korporasyon, at transaksyong pinansyal ang negosyanteng Iranian na si Ali Ansari. Siya ang namamahala sa mga kasunduan, pumipirma ng papeles, nagpapatakbo ng kumpanya, at nagsisilbing legal na may-ari ng ilang ari-arian. Naniniwala ang mga investigador na si Mujtaba talagang may kapangyarihan sa network, na ginagamit ang setup bilang panangga, parang mga dokumento ay tumuturo sa iba kung may investigasyon. Ang London ay isa sa pinakamalinaw na halimbawa kung gaano nakalakas ang loob ng imperyong ito. Itinuro ng mga investigador ang 2 maranyang apartment sa Kensington Palace Gardens, isang eksklusibong kalye sa lungsod.
Mga 50 metro lang ito mula sa embahada ng Israel at na nakadungaw dito mula sa ika-6 at ika-7 palapag. Binili noong 2014 at 2016 sa halagang 35 milyong libra ngayon tinatayang. Higit 50 milyon na ang halaga. Nagdulot din ng seryosong alalahanin sa seguridad ang lokasyon. Lalo na matapos maaresto ang umano'y operatiba ng Iran sa Britanya na inakusahang nagplano ng mga pag-atake sa malapit. Kahit kahina-hina lang lokasyon, ang mga apartment na yon ay maliit na bahagi lang ng mga ari-arian sa London. Ang network ay konektado sa mahigit 100 ng ari-arian sa lungsod, kabilang ang hindi bababa sa 11 mansyon sa Bishops Avenue o Billionaires Row. Maraming bahay dito ang walang nakatira, nakatago sa likod ng matataas na gates bilang simbolo ng yaman. Umabot sa 100 milyong libra ang ari-arian sa UK at ayon sa ilang analyst, maring umabot pa ito sa 200 milyon dahil sa pagtaas ng halaga. Makikita rin ang parehong pattern sa Europa, gaya ng Hilton, Frankfurt Gravenbrook na 5-star hotel malapit sa airport at isang luxury resort sa Mallorca. Nadiskubre ng mga investigador ang koneksyon sa golf course sa Isla, pati ski resort sa Austria at shopping center sa Germany. Ipinapakita ng mga pagsisiyasat sa pananalapi ng bahagi ng network nito sa Europa lamang ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 400 milyong euro. Kasamang London, mga lihim na bank account at ari-arian sa malalayang lugar, ayon sa leak, higit 3 bilyong dolyar ang kabuuang imperyo. Kasama sa bilang na iyon hindi lang ang mga ari-arian, kundi pati na rin ang mga Swiss bank account na may daan-daang milyong halaga. Inilipat ang mga ito sa pamamagitan ng Liechtenstein upang manatiling nakatago. Sa Madrid, nagdagdag ang network ng luxury apartment at mga gusaling opisina na nagkakahalaga ng 10 milyon, nakikihalo sa lumalagong merkado ng Spain na parang karaniwang mamumuhunan. Pero hindi dito natatapos ang lahat. Umabot ang mga koneksyon sa pagbabangko sa Syria, Venezuela at ilang bahagi ng Africa. Dito, tahimik na nakalagak ang mga pondo sa mga lokal na bangko na hindi naabot ng mga regulator. At ang pagkamkam ng lupa ay hindi lang sa ibang bansa. Sa Iran mismo, si Mojtaba ay kumuha ng malalawak na lupain malapit sa Mashhad. Talagang ginagawa niyang pribadong ari-arian ang mga pampublikong lupa na kasing laki ng maliliit na barangay. Yan mismo ang dahilan kung bakit nararamdaman ng mga kabisera sa kanluran ang presyon. Tinanong ng mga gumagawa ng pulisya kung dapat bang wag galawin ang mga ari-ariang posibleng konektado sa perang may sanksyon mula sa langis. Malinaw ang dahilan nila. Kung matuklasan ng investigador ang koneksyon at ipag-utos ng gobyerno ang pag-freeze o kumpiska ng ari-arian, mas mahirapan ng elitista na ilabas at itago ang yaman mula Iran sa ibang bansa. Sa kaso ni Mujtaba, ang pagharang sa mga ari-ariang yon ay direktang tatama sa daloy ng perang, bumubuhay sa rehimen. Sige, pakinggan mo. Natatandaan mo pa ba matapos marinig na si Mujtaba ay may 3 bilyong dolyar na lihim na ari-arian, habang ang mga karaniwang Iranian ay nagtataka kung kailan muling magkakailaw? Malinaw na gusto mo ng mga kwento nangingibabaw sa ingay. Kaya i-like ang video at pindutin ang subscribe button para hindi mo mapalampas ang susunod. Dahil ang mga anino ng geopolitika ay lalo lang tumidilim. Sige, balik tayo. Malaki ang agwat ng di maipaliwanag at napakalaking yaman at pamumuhay ng mga taong pinamumunuan niya. Oo, halos hindi na maring lumawak pa ang agwat ng yaman ni Mujtaba sa ibang bansa at buhay sa Iran. Nahihirapan ang mga pamilya sa bansa dahil sa sumisirit na inflasyon, na freeze na ipon at palaging kakulangan ng mga pangunahing pangailangan. Samantala, ang tao ngayon ay nasa tuktok ng kapangyarihan, ay naglalakbay sa mga villa sa Dubai, mga resort sa Mallorca, at mga hotel sa Frankfurt. Hindi lang ito kayamanan. Ito ay kayamanang nakaimbak sa ilan sa mga pinaka-eksklusibong pamilihan, malayo sa araw-araw na paghihirap na nararanasan ng mga taong pinamumunuan niya. Ang ganitong agwat ay hindi lang kapansin-pansin, kundi mapanganib din sa politika. Nag-aalala rin ang mga opisyal ng intelligence mula sa kanluran tungkol sa isa pang panganib. Ang mga ari-ariang pagmamay-ari sa pamamagitan ng mga lihim na network ay maaari ring magsilbi hindi lang para sa pinansyal na layunin. Ang mga mamahaling bahay at hotel ay maaring gawing tahimik na lugar ng pagpupulong, pansamantalang taguan, o sentro ng operasyon para sa mga kasosyo sa negosyo at kaalyadong pampolitika sa ibang bansa. Hindi inakusahan ng investigador ang network ni Mojtaba Khamenei sa ganitong paggamit ng ari-arian. Pero ayon sa security analyst, lubos na pinapahirap ng tagong pagmamay-ari ang pagbabantay. Kung hindi alam ng autoridad kung sino ang may-ari ng gusali, mahirap nilang mamonitor ang paggamit nito. Kaya, ilang gobyerno ay nagigpit ng patakaran sa pagmamay-ari ng ari-arian kamakailan. Hindi lang korupsyon o nakatagong yaman ang usapan,
kundi pati transparency at seguridad sa mga pangunahing lungsod sa mundo. Higit pa sa kahihiyan kay Mujtaba ang pagtutok sa mga ari-ariang ito. Direktang tatamaan nito ang mga pinansyal na lifeline na pumoprotekta sa ruling circle mula sa kaguluhang tinitiis ng mga karaniwang Iranian. Ang bakanting mansion sa London at villa sa Dubai ay hindi lang simbolo ng pagkukunwari, kundi vault ng kaligtasan ng rehimen. Ang pagputol ng access dito ay tumatama sa ugat ng kapangyarihan. Tumitindi ang presyon dahil alam ng mga gumagawa ng pulisya na isa ito sa ilan ang tunay na makakaapekto. Matagal nang nalulusutan ng sanksyon sa export ng langis. Pero mas mahirap itago ang ari-arian sa London, Frankfurt o Dubai. Ang pag-freeze ay nagpapalakas ng transparency. Inilalantad ang mga lihim na network at nagpapakita na hindi na maitago ang yaman na galing sa lihim. Ngayon na opisyal ng pinakamataas na pinuno si Mojtaba, mas malaki na ang nakataya. Ang dating iskandalong yaman niya ay sandata na ngayon. Pinupunduhan nito ang alyansa sa Russia, pinalalakas ang puwersang panseguridad ng Iran, at pinoprotektahan ng mga elitista mula sa hirap ng karaniwang Iranian. Hindi na tanong kung kay Mujtaba ang mga ari-ariang ito. Ang tanong ay, kung kikilos ang mundo sa pag-freeze ng asset, pagbubunyag ng network, at pagputol ng mga daluyan na nagpapalakas sa mga diktadura. Ito ang pinakamahalagang tanong. Saan galing ang pera para bilhin ang pinakaimportanteng ari-arian sa mundo? Para masagot yan, tingnan muna natin kung paano talaga gumagana ang ekonomiya ng Iran. Meron itong isa sa pinakamalalaking reserba ng langis sa mundo. Sa loob ng dekada, ang bantahan ng langis ang pangunahing kita ng gobyerno na nagdadala ng 10 bilyong dolyar tuwing malalakas na taon. Sa karamihan ng mga bansa, dumadaan ang perang yan sa pambansang budget, kung saan pwedeng subaybayan ng parlamento at mga pampublikong auditor kung paano ito ginagastos. Sa Iran, ibang-ibang sistema. Kadalasang dumadaan ang kita mula langis sa mga makapangyarihang institusyon na kulang sa pampublikong pagsubaybay. Isa sa pinakamalakas dito ay ang IRGC. Dati, puwersang militar lang ito matapos ang revolusyon noong 1979 pero lumawak na lampas sa depensa. Malalim na ang papel ng IRGC sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya. Hawak ng mga kumpanyang konektado rito ang mga proyekto sa konstruksyon, enerhiya, telekomunikasyon, shipping, at malalaking kontrata sa infrastruktura. Kapag napunta sa kumpanyang konektado sa hukbong bantay ang pambansang proyekto, nagiging mahirap paghiwalayin ang pera ng estado at pribadong kita. Isa pang institusyon ang mas malapit pa sa sentro ng kapangyarihan, na kilala bilang SATAD. Original itong nilikha upang pamahalaan ang mga ari-ariang iniwan matapos ang revolusyon. Ngunit lumago ito bilang isang napakalaking pinansyal na network. May bahagi na ngayon ng SATAD sa mga bangko, kumpanya ng parmasyutiko, telekomunikasyon, at malalaking real estate portfolio. Hindi tulad ng mga ministeryo, ang SATAD ay hindi nag-uulat sa parlamento, kundi direkta sa pinakamataas na pinuno. Pinapayagan ng estruktura ang malaking yaman na dumaan sa sistema na halos walang panlabas na pagsusuri. Matagal nang may mabigat na internasyonal na sanksyon ng ekonomiya ng Iran. Karamihan ay para sa sektor ng bangko at kakayahan sa pag-export ng langis. Pero bihira talagang mapatigil ng sanksyon ng kalakalan. Sa halip, napupunta lang ito sa mga lihim na paraan. Sa pagdaan ng panahon, nabuo ng Iran ang isa sa pinakasophistikadong paraan ng pag-iwas sanksyon, na simple lang ang mga pamamaraan. Minsan, pinapatay ng oil tanker ang tracking systems habang dumadaan sa masisikip na ruta. Maaari ring ilipat ang krudong langis sa ibang barko sa dagat, kaya mahirap matunton ang pinagmulan nito. Madalas sa mga kumpanya ng pondo ay nasa malalayang bansa, palit-palit ng pangalan o may-ari. At magulo ang dokumento, kaya hirap ang mga regulator sundan ang pera. Mahalaga ang papel ng mga network na konektado sa hukbong bantay sa pagpapatakbo ng mga operasyong ito para mapanatili ang daloy ng pera mula sa langis kahit may export limit. Kapag napunta na sa international na bangko ang pondo sa dituwirang paraan, madali na itong malipat kahit saan. Real estate ang isa sa pinakaligtas na gawing taguan ng pera. Ang maraming apartment o villa ay tahimik na ginagawang pangmatagalang na ari-arian ng kita mula sa langis sa ilalim ng banyagang legal na proteksyon. Ayon sa mga ekonomista sa Iran, 10 bilyong dolyar ang nilalabas ng bansa taon-taon sa iba't ibang paraan. May pondo para sa kalakalan at kaalyadong grupo sa rehiyon, pero malaking bahagi ay napupunta sa pandaigdigang pamilihan ng ari-arian. Nahihirapan subaybayan ng pagmamay-ari dahil sa offshore na kumpanya at mga jurisdiksyon na may secrecy laws. Habang inihahambing ng mga investigador ang rekord ng lupa, dokumento ng kumpanya at datos pinansyal, may napansin silang kakaiba. Pareho rin ang pattern ng estruktura sa likod ng ari-arian ni Mujtaba Khamenei. Kaya mahalaga ang pinagmulan ng pera. Ang yaman sa likod ng pandaigdigang network ng mga ari-arian ni Mujtaba ay tila nagsisimula sa industriya ng langis ng Iran.
Mula ron, dumadaan ito sa mga makapangyariang institusyon at mga lihim na rutang pinansyal. Sa huli, nagiging mga mamahaling ari-arian nito sa pinakamahal na lungsod. Hindi lang koleksyon ng gusalyang imperyo ni Mujtaba Khamenei. Ipinapakita nito ang isang sistema kung saan ang mga pambansang yaman ay tahimik na nagiging pribadong kayamanan. Ang kita mula sa langis na nakalaan sana para suportahan ng buong bansa ay nauuwi sa mga pamilihan ng ari-arian sa ibang bansa, habang ang ekonomiya sa sariling bayan ay nahihirapan sa ilalim ng matinding presyon. Ang pagkakaibang iyon ang siyang patuloy na umaakit ng pansin sa kwentong ito. Ang pagkakaibang iyon ang nagdulot ng galit na sumiklab sa lansangan noong 2022 matapos mamatay si Masa Amini. Ang pag-aresto sa kanya ng pulisya ng moralidad ng Iran ang nagdulot ng malawak na protesta na lumaganap sa buong bansa. Dumagsa ang tao sa lansangan, hindi lang para humingi ng hustisya para sa kanya, kundi para ilabas ang ilang taong sama ng loob sa korupsyon, hindi pagkakapantay-pantay at kahirapan. Para sa mga pamilyang hirap, ang balita ng marangyang apartment sa London ay nagpapalalim sa pakiramdam ng kawalang katarungan. Lalo na ngayong 2026 na mas matindi ang tensyon. Matapos ang ilang linggong lokal na protesta sa simula ng taon, nagdulot ng airstrike at naguluhan ang sigalot sa reyon. Ito ay tumatarget sa mga pasilidad na konektado sa IRGC na sumisira sa ilang bahagi ng ekonomikong network na sumusuporta sa sistema. Tumugon naman ang Iran sa pamamagitan ng pagtama sa mga infrastruktura ng enerhiya sa Gulpo. Dahil dito, tumaas ng humigit kumulang 25% ang presyo ng krudo sa ilang araw. Ramdam ng mga driver mula Johannesburg hanggang New York City ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Patunay na ang kaguluhan sa Iran ay may epekto sa ibang bansa. Sa loob ng bansa, lumakas ang pressure sa ekonomiya. Naglimita ang mga bangko ng withdrawal, halos walang laman ang estante, at tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa inflasyon. Umabot ng 8 oras araw-araw ang brownout sa maraming lungsod, kaya nagtitiis ang mga pamilya sa dilim. Ginagawa ng mga bata ang takdang aralin gamit ang kandila o cellphone na paubos ng baterya. Pagbalik ng kuryente, nag-aalala ang magulang kung hanggang kailan nila mababayaran ang tumataas na bayarin. Pati ang grocery, mas pinag-iisipan na. Mahaba na rin ang pila sa tinapay. Nagbabawas na ng pagkain ng mga pamilya para mapagkasya ang kanilang budget. At bumabalik na naman ang mga protesta sa kalsada. Sa pagkakataong ito, pinagsasama ng mga tao ang alaala ni Masa Amini at ang galit nila sa tinatawag ng mga nagpoprotesta na makapangyarihang elite na inilalabas ang yaman ng bansa. Simula, nang maging pinakamataas na pinuno si Mujtaba Khamenei, lalong lumitaw ang pagkakahati. Hayagang ipinakita ng IRGC ang kanilang suporta sa bagong liderato. Kasabay nito, nananawagan ng mga aktivista at Iranian diaspora ng mas mahigpit na aksyon laban sa pinansyal na network ng namumunong grupo. Lalo pang nabibigyang pansin ng mga tagapamagitan gaya ni Ali Ansari na namamahala ng mga kumpanya at kasunduan sa ari-arian na konektado sa network ni Mujtaba. Ang talakayan na yon ay nakatuon sa kung ano talaga ang kayang gawin ng mga gobyerno. May ilan na nagsasabing dapat umabot pa ang mga sanksyon sa mas malalim na bahagi ng mga internasyonal na pamilihan ng ari-arian. Ang mga kumpanyang shell na nag-ooperate sa pamamagitan ng mga tax haven ay kailangang mas mahigpit na masuri, at ang mga patakaran sa pagmamayari ay dapat gawing mas malinaw at transparent. Kung walang mga hakbang ngayon, nagbababala ang mga kritiko na magpapatuloy ang mga makapangyarihang nasa loob ng sistema sa paglilipat ng kanilang yaman sa ibang bansa, habang ang mga karaniwang mamamayan ang magdadala ng pasaning pang-ekonomiya. Para sa maraming Iranian, ang pagkatuklas ng mga ari-arian ay tila patunay ng pagtataksil. Para sa mga regulator ng pananalapi, paalala ito kung gaano kadaling mailipat ang pera sa global system na halos walang linaw. Para sa natitirang bahagi ng mundo, nagbibigay ito ng sulyap kung paano tahimik na tumatawid ng mga hangganan ang kapangyarihan, yaman at politika, na nagiiwan ng mga abandonadong mansyon sa ibang bansa habang ang mga pamilya sa sariling bayan ay nagugutom linggo-linggo.